sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jemeline Castro. 36 years old na sa ngayon at loyal subscriber mo since 2022. Dito ako nakatira sa Malolos, Bulacan kasama ng aking nag-iisang anak pero taga Pangasinan talaga ako. Bali work from home ako at isa akong virtual assistant. Mas pinili ko magtrabaho sa bahay dahil walang magbabantay at mag-aalaga sa aking anak. Mag-isa lamang kasi akong binubuhay ang aking anak, Papa Dudut. Ang akala ko noon, ang buhay ay isang mahabang bakasyon. Dahil alam kong laging nandyan sina mama at papa para suportahan ako sa lahat ng luho ko. Parehong guro ang mga magulang ko sa isang college sa aming probinsya. Kaya naman disiplina at edukasyon ang laging bukang bibig nila sa akin. Simula pagkabata dahil nag-iisa akong anak, aminin ko na medyo spoiled ako kahit na hindi naman kami sobrang yaman gaya ng mga nasa subdivision. Lahat ng hilingin ko gaya ng bagong cellphone, branded na mga damit, sapatos, bag at malaking allowance para sa paggala naming mga tropa ay agad nilang ibinibigay. Akala ko ay ganun lang kadali ang buhay kaya imbis na mag-aral ng mabuti, ay mas inuna ko ang bisyo at pag-absent sa eskwelahan. Papa Dudut na bulag ako sa kalayaan na malayo sa mga magulang ko. Kaya ang perang pang tuition na pinapadala nila ay napupunta lamang po sa mga sigarilyo, alak at sagala. Hindi ko naisip na bawat sentimong ginagastos ko ay galing sa boses ni na mama na paus na sa pagtuturo sa kanilang mga estudyante. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap ako ng tawag na gumuho ang buong mundo ko. Sa isang sandali lang, naaksidente ang sinasakyang van ni na mama at papa pauwi galing sa isang regional seminar para sa mga teachers. Pareho silang hindi nakaligtas sa trahedyang yon. Umuwi ako sa Pangasinan at naiwan akong tulala at hindi alam kung paanong magsisimula. Fast forward. Dahil po sa sobrang pagpapabaya ko sa pag-aaral, nalaman ko na lamang na sa 3 semester ay napakarami kong bagsak at hindi na ako pwede mag-enroll pa sa university. Wala akong natapos na kurso at wala rin akong kahit na anong skills o kaalaman sa pagtatrabaho dahil nasanay akong laging may sumasalo sa akin. Ang mas malala pa rito, sa edad kong 17 ay nabuntis ako ng isa sa mga naging classmate ko na si Joseph Eliezer Dumondon. Pero hindi niya ako pinanagutan dahil bata pa siya ng mga panahong yon. Kinalaunan ay hindi niya ni-recognize ang anak namin. Kaya naman no choice ako noon kundi ang mabuhay bilang isang single mom. Napakahirap tanggapin na sa edad na ito ay wala akong maipakita kundi ang mga bagsak na grades at ang kawalan ng direksyon sa aking buhay. Samantala para buhayin ang aking panganay na anak noon ay nagpasya akong maghanap ng trabaho habang ang anak ko naman ay nasa pangangalaga ng aking lola Esper. Sinubukan ko mag-apply sa mga office dito sa Pangasinan pero laging hinahanapan ng diploma o kahit man lang vocational certificate na wala naman ako. Napilitan akong pumasok bilang tindera sa palengke at minsan ay naglalako ng kung ano-ano sa kalsada para lamang may pambili ng gatas ang baby namin.
Doon ko nararamdaman kung gaano kahirap kitain ang bawat piso, lalo na kung wala kang pinag-aralan at nagagamit mong sandata. Sa tuwing nakikita ko ang mga dating classmate ko na graduate na at may mga maaayos na career, naiiyak na lamang ako sa sulok ng aming maliit na nirerentahan na kwarto. That time naging sobra na ang pagsisisi ko. At dahil kung sana ay naging seryoso ako sa pag-aaral, baka naging proud pa sa akin sina mama bago sila nawala. Ngayon ay tiniis ko na ang gutom, Papa Dudut, at pagod para hindi mamatay sa gutom ang anak ko. Mahirap maging magulang kung ikaw mismo ay hindi marunong sumunod sa mga payo ng sarili mong magulang. Nung may pagkakataon ka pa, ang bawat patak ng pawis ko sa ilalim ng mainit na araw ay nagsisilbing paalala na oras ay hindi na maibabalik pa kailanman. Sa kabilang banda ay napasok din ako noon sa isang opisina bilang bahagi ng maintenance staff. Naranasan ko mapagalitan ng boss at mapahiya sa harapan ng maraming tao dahil lamang sa mga simpleng pagkakamali na dapat ay alam ko kung nag-aaral ako. Minsan ay napapaisip ako kung paano kaya kung naging matino akong anak at tinapos ko ang kursong pinapangarap ni na mama para sa akin. Siguro hindi kami nagtitiis sa hirap. Ang hirap maging spoiled na anak na biglang itinapon sa realidad ng buhay na walang kahit na anong panangga o proteksyon. Pinagsisihan ko ang bawat klase na niliban ko at ang bawat barya na sinayang ko sa mga bagay na walang kwenta at panandalian lamang. Ngayong may sarili na akong anak ay doon ko lang naintindihan ang hirap at sakripisyo ni na mama at papa para lamang mabigyan ako ng magandang bukas. Masakit isipin na kailangan pa nilang mawala bago ko ma-realize ang tunay na halaga ng bawat aral na tinuturo nila sa akin noong bata pa ako. Gusto kong bumawi pero alam kong huli na ang lahat para sa kanila. Kaya binubuhos ko na lamang ang lahat ng lakas ko para sa anak ko. Papa Dudut, sinubukan kong maging matatag lalo na kapag nakikita ko ang aking panganay na si Ariela na masaya sa kabila ng kahirapang naranasan namin. Ayokong magdusa ng habang buhay ang anak ko. Kaya naman pinagbutihan ko ang aking trabaho bilang janitress sa opisinang yon. Hindi nagtagal ay nakilala ko ang isang lalaking nagngangalang Valentin Magallanes. Yes, totoong pangalan niya yan at alam kong nakasubscribe siya dito sa Papa Dudut Stories. Kaya sigurado akong magugulat siya kapag narinig niya ang kwento ko. Anyway, baguhan lamang si Valentin noon sa opisina. Pero mataas ang posisyon niya. Isa siyang assistant manager kahit na magkasing edad lamang kami. Nakaramdam ako ng lungkot kasi kung pinagbuti ko ang pag-aaral ko. At nakagraduate ako ay siguradong isa rin akong assistant manager tulad ni Valentin. Pero hindi ko na yon dinibdib at sa halip ay naging mabait ako sa harapan ng aking boss. Strikto si Valentin pero ang nakapagtataka. Pagdating sa akin ay napakabait niya. Kapag break at lunch ay agad na ako ang hinahanap niya. Inaaya niya akong sumabay sa kanya na mag-lunch. Siyempre pumapayag ako kasi boss ko yon. Ayoko namang maging bad shot sa kanya. Sa madalas naming kwentuhan tuwing break time at lunch ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Inakala kong sobrang bait niya tapos ay bonus pa ang pagiging good looking niya. Kamukha niya kasi yung younger version ng artistang si Joko Diaz. Barakong barako pero gentleman. Pero ng mga panahong yon ay hindi ko sineseryoso ang pagkagusto ko kay Valentin. Dahil alam kong mataas ang standards niya sa isang babae. Hindi siya papatol sa isang janitress na katulad ko. Pero Papa Dudut, patuloy na na-develop ang feelings ko para kay Valentin. Hanggang sa hindi ko na ito mapigilan
isang gabi ay nagkaroon ako ng pagkakataon na ipakita sa kanya na mahal ko siya. Kakatapos lang ng year-end party ng opisina namin at nalasing si Valentin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sinubukan ko siyang akitin. Oo, Papa Dudut, ginawa ko yon. Kasi bukod sa gusto ko siya ay iniisip ko rin na baka siya na ang sagot sa problema ko. Ang maiahon niya ako sa kahirapan. And to make the story short ay nahulog siya sa patibong ko. At may nangyari sa amin ang gabing yon. Samantala pagkatapos ng gabing yon ay humingi ng tawad si Valentin sa akin dahil naging ungentleman siya. Pero sabi ko ay ayos lang. Doon ko na rin pinagtapat ang mga nararamdaman ko para sa kanya. And to my surprise ay nagtapat din siya ng pag-ibig sa akin. Na matagal na raw niya itong nararamdaman simula pa lamang nung una kaming magkita. So ako naman ay kinilig at na-touch sa sinabi niya na handa niyang yakapin ang nakaraan ko. Tanggap niya ang anak kong si Ariela at handa raw siyang magpakaama dito. Kaya hindi na namin pa pinatagal ang lahat at nagpasya na kaming pumasok pareho sa isang relasyon. Papa Dudut, akala ko pagkatapos ng sakit na dinanas ko, magiging payapa na ang lahat. Ang akala ko ay sapat na ang mga lesson ng nakaraan para hindi na ako maloko ulit. Sa isipan ko ay iba si Valentin kay Joseph kaya binigay ko sa kanyang lahat ng oras at pagmamahal ko. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Minsan ang pag-ibig ay matatagpuan mo sa hindi inaasahang lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi inaasahang tao. Isang pag-ibig na baguhan ang lahat ng akala mo at susubukin ang buong pagkatao mo. Akala ko papadudot si Valentin Magallanes na ang lalaking makakasama ko sa panghabang buhay, ang magiging simula ng sarili naming pamilya. Pero tulad ng isang bangungot ang lahat ng pangarap ko ay gumuho nang malaman kong niloloko lamang niya ako. Natuklasan ko kasi na may asawa na pala si Valentin na nagtatrabaho sa abroad. Bukod sa may isa pa pala siyang karelasyon na babae na nagtatrabaho sa loob din ng opisina namin. Nang pinapili ko siya kung ako ba o ang asawa niya, syempre ang pinili niya ay ang asawa niya, Papa Dudut. Humingi naman ng tawad si Valentin sa akin dahil sa ginawa niya pero hindi ko siya magawang patawarin noon. Dahil lahat ng ininvest kong emosyon sa kanya ay nauwi lamang sa wala. Papa Dudut, ang sakit ay parang milyong karayom na tumusok sa puso ko. At sa sobrang tindi nito ay muntik na akong magpakamatay. Naisip ko na siguro'y mas maganda lang mawala na lamang ako at tapusin na lamang ang lahat ng pagdurusa. Pero syempre hindi ko ginawa kasi naisip ko kaagad si Ariela. Sa halip na magpatalo sa dilim ay pinilit kong bumangon kahit pa paunti-unti. Lumipas ang ilang buwan at nag-resign ako sa aking trabaho dahil ayaw ko nang makita pa si Valentin Magallanes. Mabilis naman ako nakahanap ng trabaho bilang cashier sa isang convenience store. Ang may-ari nito ay si Salvador, isang retiradong general. Ang retirement pay niya ay nilagay niya sa negosyo para may pagkaabalahan. Biyudo na si Salvador at wala siyang anak. Pero may mga kamag-anak siyang kapituko sa kanya, syempre dahil sa pera. Anyway, simula pa lang ay napakabait na niya sa akin. Hindi na nga ako nagbabaon ng lunch dahil sagot na niya ang pagkain ko araw-araw. Parang anak na ang turing niya sa akin. Laging nagtatanong kung kumain na ako ay kung maayos ba ang araw ko. Dahil sa sipag ko ay dinagdagan niya agad ang sweldo ko, isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa isang bagong trabaho. Madalas din niya akong ilibre ng snacks o inumin. Laging sinisigurado na komportable ako at maayos ang pakiramdam. Isang araw ay bigla akong nahilo habang nagbabantay sa store, Papa Dudut. Madalas akong magkaganyan kapag papalapit na ang period ko. At minsan talaga ay nangihina ako. Agad akong inalala ni Salvador. Pinahiga niya ako sa bahay niya, nakatabi lang ng store para makapagpahinga. Pinakain niya ako at binabantayan hanggang sa bumuti ang pakiramdam ko.
Sa mga sandaling yon ay naramdaman ko ang kakaibang init at pag-aalaga mula sa kanya. Para bang nakahanap ako ng isang matatag na pundasyon pagkatapos ng matinding pagbagsak. Hindi nga nagtagal ay naglakas loob si Salvador na mag-confess sa akin. Sinabi niyang may gusto siya sa akin. Nagulat ako pero sa totoo lang ay sino ba naman ang hindi mahuhulog kay Salvador bukod sa napakabait, napaka-gentleman at responsable pa. Nakita ko sa kanya ang mga qualities na hinahanap ko sa isang lalaki, ang kabaitan at katapatan na hindi ko nakita sa ex kong sina Joseph Dumondon at Valentin Magallanes. Dahil sa kanyang pag-aalaga at pagmamahal na pinaramdam, hindi na ako nagdalawang isip noon. Sinagot ko siya at hindi ko man lang inisip yung mga naging pagkakamali ko kina Joseph at Valentin noon. Pero that time kasi ay kumpiyansa naman ako na iba si Salvador sa kanila. Kaya kumpiyansa ako noon na mamahalin talaga niya ako. At yun na nga papadudot naging kami ni Salvador. At doon nagsimula ang isa na namang yugto ng pagsubok sa buhay ko. Nang malaman nito ng mga kapitbahay namin ay hindi mawala ang mga usap-usapan. Tinutokso ako na tatay ko na raw si Salvador. Kung minsan ay maririnig ko pa ang bulong-bulungan kapag dumadaan kami. Ayun na sila Gemeline at Salvador. Tignan mo, para na silang mag-ama. Pero lang ang habol ni Gemeline doon sa matanda. Isa pa sa mga naririnig kong komento na siyang nagpapakirot noon sa puso ko. Siyempre hindi rin mawawala ang reaksyon at pagtutol ng mga kamag-anak ni Salvador na nilalait ang buong pagkatao ko. Na kesyo bakit daw ako, pinatulan single mother daw ako. Malandi raw ako tapos ay pera lang ang habol ko kay Salvador. At kahit na hindi naman sila kayamanan, ang tawag nila sa akin ay isang hampaslupang alila, papadudot. Hindi ko mapigilang umiyak sa tuwing naaalala ko ang mga pagtawag nila sa akin ng ganon. Masakit ang pangungutya, parang sinasaksak ang puso ko sa bawat tawa at tingin ng paghamak. Muli akong naghinayang sa mga oportunidad na pinalampas ko noong bata pa ako. Kung nakatapos lang sana ako ng pag-aaral at naging assistant manager. Saka ko na-meet si Salvador ay siguradong iba ang love story namin. Gusto ko nang maibalik ang panahon pero hindi na talaga po pwede. Kaya nabuhay ako noon na puro panghihinayang sa buhay. Sa kabilang banda pinaglaban ko ang pag-ibig ko kay Salvador. Ang sabi ko sa sarili ko ay aanhin mo ang bata kung cheater naman o walang paninindigan tulad ni Valentin at Joseph. Mas pipiliin ko ang isang taong mahal ako ng buo. May respeto at tunay na nagmamalasakit. Kahit pa mas matanda siya, mas masarap sa pakiramdam ang siguradong pag-ibig kaysa sa panandaliang saya na may kapalit na sakit. Ang mas masakit pa pati si Lola Esper ay ayaw kay Salvador. Ang rason niya ay may malaking agwat daw kami sa edad. Hindi raw magandang tingnan at baka raw pagsisihan ko lamang sa huli. Hindi niya maintindihan na ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa edad, sa itsura o sa estado sa buhay. Ang pag-ibig ay nararamdaman at ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Salvador ay totoo. Samantala nagplano kami ni Salvador na magpakasal makalipas ang 1 taon. Yun nga lang papadudot dahil na rin sa katandaan ay kinuha na ng langit si Salvador. Noong mamatay siya ay sobra akong devastated noon. Bagamat alam ko rin naman na maiksi lamang ang magiging pagsasama namin dahil sa edad niya. Pero masakit pa rin sa akin ang pagkawala niya. Sa kabilang banda na mamatay si Salvador ay inangkina ng mga kamag-anak niya ang lahat ng ari-arian niya. Pati ang grocery at syempre tinanggal nila ako bilang cashier. Nawalan na nga ako ng mahal sa buhay, nawalan pa ako ng trabaho. Nahirapan ako makabangon noong time na yon, buti na lamang at nariyan si Lola Esper sa tabi ko at syempre ang anak ko. Silang dalawang nagpalakas ng loob ko noon. And after 3 months pagkamatay ni Salvador ay unti-unti na akong nakabangon.
Muli ako naganap ng trabaho, ilang kumpanya ang inaplayan ko noon pero laging reject ang inaabot ko dahil sa kakulangan ng credentials. Isang tanghali habang lunch break napadpad ako sa isang kainan sa tapat ng isang malaking building para sana'y kumain muna. Punong-puno ang mga table dahil lunchtime ng oras na yon. Pero mag-isa lamang akong nakaupo sa isang maliit na table. Biglang may lumapit sa akin na isang lalaki naka-office attire. Maayos ang bihis at nakiusap kung pwede siyang makishare ng table dahil wala na talagang bakante. Pumayag naman ako dahil mukha naman siyang disente at habang kumakain kami ay nagsimula siyang magtanong kung taga saan ako at tungkol sa buhay ko at kung bakit ako nandun. Ikinuwento ko sa kanya na naghahanap ako ng trabaho kahit bilang janitress lang doon sa kumpanyang nasa tapat namin. Para lamang may pambili ng gatas ang anak ko. Nagpakilala siya bilang si Lyle at laking gulat ko nang sabihin niyang siya ang manager ng kumpanyang bala kong pag-applyan para sa posisyong bakante. Napahaba ang aming kwentuhan hanggang sa kinuha niya ang aking Facebook account para daw mas madali kaming makapag-usap tungkol sa aking posibleng slot. Sa pagsapit ng gabi habang nagpapatulog ako ng anak ko, biglang nag-chat si Lyle at tinanong kung seryoso ba talaga akong makuha ang trabahong yon. Sinabi niya na magkita kami sa isang mall para pag-usapan ng detalye at dahil sa sobrang desperasyon ko na magkaroon ng income, mabilis akong pumayag. Pagdating doon ay kumain muna kami sa isang fast food chain, Papa Dudut. At doon na niya inilatag ang kanyang kondisyon para masiguradong matanggap ako sa kanilang opisina. Nangako siya na ipapasok niya ako kaagad pero may hinihingi siyang kapalit na siyang nagpagulat at nagpakaba sa akin. Ang hinihingi ni Lyle sa akin ay isang one night stand sa isang hotel. At dahil kailangan na kailangan ko ng pera para sa anak ko ay kinagad ko na ang alok niyang yon. Alam kong mali ang gagawin ko pagpasok namin sa isang hotel ay kinakabahan ako. Pero iniisip ko ang anak ko kaya sige na lamang. Wala nang atrasan, ang galing po ni Lyle sa kama. Halatang marami na siyang experience. Grabe siya kung sumisid. Para bang nakalimutan ko muna saglit ang aking mga problema sa buhay. Kinabukasan matapos ang gabing yon, na punong-puno ng pagsisisi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanilang HR para sabihing tanggap na ako sa trabaho nila. Pero laking gulat ko dahil hindi ako bilang janitress na hire kundi bilang isang personal assistant na may mas malaking sahod. Doon nagsimula ang aming relasyon na puno ng sikreto at dahan-dahan ay nahulog na ang loob ko sa kanya dahil sa kabutihang pinapakita niya sa akin. Pero may natuklasan ako kay Lyle na hindi niya sinabi sa akin nung una may live-in partner na pala siya. At ako ay isa palang kabit. Siyempre nag-alinlangan ako kung itutuloy ko pa rin ba ang pakikipagrelasyon ko kay Lyle. Pero nung makita ko yung isang bundle ng tigwa 1,000 pesos na sweldo ko sa kanya ay nilunok ko na lamang ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Simula noon ay naging magulo na ang buhay ko, Papa Dudut, dahil madalas akong lusubin ang live-in partner ni Lyle. To the extent na napapahiya na ako sa mga taong nakapaligid sa amin. Pero pikit mata ko na lamang tinanggap ang mga panlalait niya sa akin. Kinapalang ko na lamang ang mukha ko alang-alang sa salapi. Hindi nagtagal ay dumating ang araw na nagdesisyon si Lyle na iwan ang ka-live-in niya para ibahay ako sa isang apartment. Pero hindi ko isinama ang anak ko kasi ayaw ni Lyle kaya nanatili si Ariela sa pangalaga ni Lola Esper. Samantala ay pinatigil ako ni Lyle sa trabaho at sa bahay na lamang. Naging masaya ang aming pagsasama bilang mag-asawa at akala ko ay wala nang magiging hadlang sa aming tahimik na buhay ngayon. Subalit wala pang isang taon ay tila bumalik ang takot sa dibdib ko nang mag-hire si Lyle ng isang bagong staff para sa aming department. Isang napakagandang babae ang kinuha niya
at nalaman ko na eto na pala ang bago niyang PA na madalas niyang kasama sa mga out of town meetings. Napapansin ko na palagi na siyang gabi kung umuuwi at minsan ay hindi na nga umuuwi. Sa puntong yun ay alam ko na ang mga nangyayari. Kaya inunahan ko na si Lyle. Nakipaghiwalay ako sa kanya na siya namang tinanggap ng karelasyon ko. Umalis agad ako sa bahay at bumalik kay Lola Esper at muli kong nakasama ang aking anak na si Ariela. Buti na lamang papadudot lahat ng perang binigay ni Lyle sa akin ay inipon ko. Umabot din yon sa mahigit 3 milyong piso. Agad kong sinecure ang kalahati para sa kinabukasan ni Ariela, habang ang kalahati nagpasya na lamang akong magtayo ng negosyo. Kaso papadudot nalugi yon pagkalipas ng 1 taon at kasabay noon ay ang pagkamatay na ni Lola Esper. Ganon pa man ay bumangon pa rin ako para sa aking anak. Secured pa rin naman ang kinabukasan ng anak ko at may pera pa rin ako sa bangko. Ngayon ay nag-decide na lamang ako na mag-work from home para matulungan ko rin ang aking anak. At eto nga papadudot, dito na ako tumira sa Malolos, Bulacan at nagtatrabaho ako bilang isang virtual assistant, work from home ang setup. At sa puntong yon ay pinangako ko na sa aking sarili na magbabago na ako at hindi ko nakakalimutan yung mga aral na ibinigay sa akin ng nakaraan. Hindi na rin ako nabuhay sa puro panghihinayang. Oo, kung magkatotoo yung mga napapanood kong Chinese drama clips sa Facebook na may temang reborn at mangyayari yon. Why not? Kung maibabalik ko ang panahon, talagang babaguhin ko ang buhay ko. Pero syempre back to reality tayo. Past is past. Ang focus ko na lamang sa ngayon ay ang aming kinabukasan ni Ariela. Sana po ay magsilbi itong lesson sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga estudyante na hanggang ngayon ay nagloloko pa rin sa kanilang pag-aaral kahit may kaya ang pamilya. Huwag ninyong hintayin na mawala ang mga taong nagmamahal sa inyo bago ninyo ayusin ang takbo ng inyong mga buhay at pangarap. Ang edukasyon ay hindi lang basta para sa trabaho, kundi para maging handa kayo sa anumang pagsubok na ibabato sa inyo ng mundong ito. Huwag ninyong sayangin ang pawis at pagod ng inyong mga magulang dahil hindi ninyo alam kung hanggang kailan lamang sila mananatili sa inyong tabi. Pangalawang aral ng aking kwento ay huwag magpadalos-dalos ng desisyon, lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag pumasok sa isang relasyon nang nakadepende lamang sa pera o sa trabaho. Salamat po sa pakikinig ng aking confession. At sana'y maging gabay po ito sa inyo upang hindi ninyo tahakin ang madilim na landas na tinahak ko noon. Mahirap magsimula sa wala, lalo na kung alam mo ang kasalanan mo kung bakit ka nauwi sa ganitong kalagayan at hirap. Lagi ninyong tandaan na ang bawat desisyon na gagawin ninyo ngayon ay may malaking epekto sa inyong kinabukasan at sa pamilyang inyong bubuuin. Pahalagahan ninyo ang inyong pag-aaral dahil ito ang pinakamahalagang pamana na maiiwan sa inyo ng inyong mga magulang habang buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jemeline Castro. Maraming salamat kay Jemeline sa pagbabahagi ng iyong confession at totoong kwento ng iyong buhay pag-ibig sa Papa Dudut Stories. Tama ka, maraming aral ang mapupulot sa kwentong ito. Unang-una ay huwag ninyong i-take for granted ang lahat ng mga opportunities na dumarating sa inyong buhay. Pag-isipan ang bawat desisyong gagawin dahil minsan lang dumarating sa buhay natin ang ganito. Kung ikaw ay pinanganak na may masaganang buhay ay huwag itong ubusin. At lahat ng mga binigay sa iyo ay pahalagahan mo at sinupin. Dahil hindi forever yan. Darating ang panahon na magkakaroon ng pagsubok sa inyong buhay. Kung hindi mo pinahalagahan kung ano ang meron ka noon, siguradong may hirapan kang harapin ang pagsubok ng hinaharap. Tandaan mo na once na lumipas ang oportunidad, ay hindi mo na ito maibabalik pa.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.